Aangatan sa isang araw sa ating mga kababayang Mulanayan sa 28 barangay ng bayan ng Mulanay at sa buong mundo. Ngayong araw pong ito, nandito tayo sa Barangay Santa Rosa sa ating new public market ng bayan ng Mulanay. Sa araw din na ito ay ipapakita po namin sa inyo ang bagong-bagong at kakatapos pa lamang ng STP or Sewage Treatment Plant ng ating palengke. Sa pangunguna ng ating butihing Mayor Kuya Ari Saguirre, sinigurado niya na bago magbukas ang palengke na ito ay naitayo ang sewage treatment plant dito sa ating bagong palengke ng bayan ng Mulanay. Ang pagtatayo ng pasilidad na ito ay bilang pagtalima din sa Clean Water Act or Republic Act 9275. Samahan niyo kaming tingnan ang bagong-bagong gawang STP or Sewage Treatment Plant ng Mulanay New Public Market. Ngayon, nandito tayo dito sa septic tank ng ating new public market dito sa Barangay Santa Rosa. Ito yon. Dito lahat mapupunta ang mga water waste na manggagaling sa ating bagong palengke. At makasama natin ngayon ang OIC ng Local Economic Enterprise. Walang iba kundi si Sir Joseph Mendoza at siya rin ang ating licensing officer. Sir, ano ba? Magandang hapon. Ano po yung function ba nitong STP na ito? Ang STP po natin o tinatawag na Sewage Treatment Facility plant ay ito po yung nagko-convert ng ating wastewater mula sa halimbawa sa palengke. From doon sa palengke, lahat ng wastewater niya dadalhin dito sa drainage na to, dito sa ating deposito. Tapos mula dito sisipsipin siya ng ating sewage treatment facility or sewage treatment plant. At i-convert yan from dirty water to clean water. 3 stages po yan na gagawin dyan. Tapos, i-filter out yan or i-oxidize pa yan. Last week, nag-testing kami yan. Trinay namin, pinatest namin doon sa mismong supplier na gumawa ng mismong STP. At nakita namin na pwedeng ipanligo. Malinis yung tubig. Sobrang malinis. Sobrang pwede malinis siyang ipanligo. Pwede siyang ipanlaba. Pwede siyang ipanghugas ng kahit isda, gulay, karne. Pwede. So, ibig sabihin, sir, ay recycled water talaga yes, siya. recycled water. So, dito, mapapangalagaan natin yung environment. Lalo-lalo na yung ilog. Hindi na kailangan pumunta yung water waste itong palengke. Papunta doon sa ilog. Kumbaga, ibinabalik natin yung galing doon sa mga stall doon, kung magbubukas itong palengke, pabalik po, nagiging clean water siya at magagamit uli. Oo. Yun talaga yung purpose niya. Kumbaga, para makapag-conserve tayo ng water. At the same time, pwede natin siyang i-recycle kung gustuhin man natin. Which is yun yung plan ng ating municipal mayor na magkaroon tayo ng recycling at the same time ay kumbaga maging conservative tayo when it comes to paggamit ng tubig. Yes, oo. Kasi kung titingnan natin, lagi tayong umasa sa mga deep well. So, ito, bukod sa pwede nating i-recycle ito, meron tayo ditong source na maglalagay tayo ng overhead tank dito sa palengke na yung pinakang tanke na yon, which is around 6,000 liters, yung ilalagay natin ay filtered na siya. Kumbaga ang mangyayari, from the source, ipapump siya going to the filtration, diretso doon sa tanke, which is will be used by the consumers. Siya po yung gagamitin ng ating mga konsumidores dito sa paghugas ng pinggan, sa paghugas ng mga isda, ng mga karne, paglilinis ng kanilang kapaligiran. At the same time po, yung tubig na ma-waste diyan, yung mga gagaling diyan, tatakbo dito sa ating Poso Negro, septic tank. Itong septic tank na to, which will be converted into clean water nitong ating STP na maaring pwede nating i-recycle into reusable water or i-drain natin going to sa drainage natin sa labas nitong palengke na to, which is already clean water. So, walang sayang, walang mabaho. At saka sustainable. Sustainable talaga siya. Sustainable talaga. Mula dito, sabi mo kanina. Ito po yung linya ng tubig, ng tubo na pagmumula ng wastewater, papunta po dito sa ating STP. Dito po. From here, babagsak po siya papunta dito, tapos ipifilter out siya. 3 filtration system po yan. Ilang liters sa laman itong? Around siguro po mga 2 to 3,000 liters. 3,000 liters. Tapos mula po dito, meron po dito tayong nakatago na filtering system. 2 filtering system ito na
ito yung maglilinis lalo ng tubig mula dito. Lilinisin lalo nito, tatanggalin yung mga bad bacteria. Tapos, ito yung pwede na natin, paglabas niyan, pwede na natin siyang i-consume as reusable water or itapon doon sa ating drainage as clean water. Okay. So, aga tayo sa taas. Sige, sir. Let's go. Para magkaroon ng idea ng ating mga kababayan kung anong itsura nitong STP na to, sir, pwedeng buksan natin itong. Ito po yung unang pupuntahan ng tubig natin. Yan. Dito po, from here, tapon po yung ating unang stage ng para sa paglilinis. Tapos ay pangalawa ay dito naman. Second stage. Second stage na ito. Yan. Dito naman po parang may process na silang ginagawa dito na parang dito tatanggalin yung mga sediments. Kumbaga dito medyo malinis-linis na. Yes, medyo malinis-linis. Dito naman sa stage na to. Ito naman po, ayan na po yung filtering system natin. Ito yung mga filter. Kung titingnan ninyo, medyo nagamit na po siya, tinesting na namin siya. At yan na po yung ilan sa mga dumi na nakuha namin galing po dyan sa wastewater na yan na nandun sa Poso Negro na ating pinag-anuhan. So dito malinis na, dito mas malinis pa. Malinis-linis na po. Ito po yung pinakang huli. Yan. From here po, tatakbo na po siya papunta doon sa ating system na panlinis talaga na parang ito na po yung talagang paglilinisan po ng ating tubig. Actually from here, papunta dito na sa ating system. Dito na po mapupunta yung dumi na ating kailangan tanggalin. Yun na po. From there, may system pa diyan na maglilinis, dalawang filtering system yan. Tapos, pagkataas ng filtering system na yun, lalabas na siya as clean water. So, pwede na magamit. Pwede na po ulit siyang i-reuse, halimbawa, gamitin sa banyo, panghugas, pambuhos sa inidoro. Pwede na rin pong panghugas ng ating mga pagkain at isda. Pero ito po ay ating, kumbaga, isa subject for testing pa para at least makita natin na talaga siya ay reusable water. Which will be supervised by the supplier itself. Yung mismong supplier. So magkakaroon ng water testing kung gaano kadami yes po. Kaya po talagang kailangan nating palipatin dito yung ating mga konsumidores ng palengke. Dahil unang-una, hindi po magkakaroon ng decommissioning period or yung testing phase kung wala pong tao ang palengke. Tama doon. So kailangan po nating lagyan ng tao o lagyan po natin ilagay dito yung ating mga konsumidores para po magamit natin itong STP na to. Tapos at the same time, ma-test na rin kung okay yung tubig, kung walang E. coli or walang other bacteria na makakasama sa ating kalusugan. Tapos pag lumabas na po yung result ito, it's either pag halimbawa po talagang malinis yung tubig natin, ilalagay natin po siya for reusable water. Okay. Which will conserve a huge amount of water para sa atin. So yung pagkakaroon nitong STP nito, does this a requirement or kailangan ba sumunod or bakit ba kailangan itong STP? Actually, ang STP talaga is for the maintenance and cleanliness ng ating palengke and terminal. Okay. Kung mapapansin niyo, may mga palengke tayo sa ibang bayan na hindi man natin masabing ganun kalinis ay may amoy. Kumbaga madumi, hindi kaaya-ayang puntahan. Ang purpose po ng STP na ito ay upang wala tayong duming mailalabas mula dito sa palengke na makakaapekto sa ating kalikasan. Pangalawa, upang makapag-inganya po tayo na mas marami pang negosyante na mag-invest po dito sa ating palengke, na makita nila na hindi tayo nagpapabayaan na basta itinayo lang natin ang palengke, na hindi tayo nag-isip na ano ba ang magandang gawin dito pag halimbawa may mga tenants na, yung mga tubig ba nang galing sa mga mag-iisda ay saan patatakbuhin? Yun lang ba talaga ang gagawin dito? Wala ba tayong gagawing treatment? Yun po yung naisip ng ating minamahal na mayor na gawin na maglagay ng sewage treatment plant or sewage treatment facility para at least po makatulong tayo sa environment na
tayo ay maglalabas ng tubig na hindi madumi o nakakasira sa kalikasan, pwede man natin itong papuntahin sa ilog o papuntahin sa ating mga kanal na hindi tayo nag-iisip na mamamaho ang ating palengke, masisira yung ating kalikasan, at the same time, mawawalan tayo ng mga konsumidores. No. Kasi sir, marami ding tayo na babalitaan mga palengke. Ang problema nila, water supply. Ito, sinasagot nitong STP na to, yung water supply mismo nung palengke. Parang gano'n na rin kasi bukod sa meron tayong supply na galing dito, may sarili tayong water supply na ibibigay para dito sa ating palengke. Kumbaga, susustain din niya yung pagkakaroon ng recyclable water. Yes, nalilesen natin yung pag-depende doon sa waterways. Malilesen yung waterways. At the same time, medyo magiging half the time na lang yung magiging dependent natin sa ating water source. Groundwater or yung open water source. Yes. Ay mga kababayan, nalaman natin ang kahalagahan ng isang pasilidad kagaya nitong sewage treatment plant na ito na kinakailangan para sa pagbubukas ng ating bagong palengke. Ito ay maghahatid sa atin ng mas maayos na pangangalaga ng ating waterways at ina-address din ito ang pagsustina ng ating kalikasan. Kaya naman, isa ito sa mga tinutukan ng ating butihing Mayor Kuya Aris Aguirre bago magsimula ang ating palengke, bago mabuksan ito, ay siniguro niya na merong maayos na sewage treatment plant itong ating bagong palengke. Mula dito sa Barangay Santa Rosa, ako po si Jello Amisola nagsasabi, magsama-sama tayo sa pagkamit ng ating mithiin na ang bayan ng Mulanay ay aangat at aasenso.